Pirmahan mo yan. Ang lamig ng boses ni Marco ay tila pumuno sa bawat sulok ng malawak nilang dining room. Mas malamig pa sa hangin mula sa aircon. Mas malamig pa sa yelo na unti-unting natutunaw sa mga baso ng champagne na hindi man lang nagalaw. Napatingin si Ara sa kamay ng kanyang asawa. Nakaturo iyon sa isang dokumento sa ibabaw ng kanilang mamahaling lamesa na gawa sa mahogany. Sa tabi niyon, nakakalat ang ilang mga litrato. Hindi niya maintindihan. Isang oras lang ang nakalipas, ang silid na ito ay puno ng init at pag-asa. Ang bango ng paboritong pagkain ni Marco, ang steak, ay nakahalo sa amoy ng mga rosas na ipinaayos pa niya sa gitna ng lamesa. Ang dalawang kandila ay nagsasayaw, nagbibigay ng malambot na liwanag sa kanyang pulang bestida, ang mismong bestida na suot niya noong unang beses silang mag-date. Lahat ay perpekto para sa kanilang ikalimang anibersaryo, para sa lalaking pinakamamahal niya. Pero ngayon, ang lahat ng iyon ay parang isang panaginip na biglang naging bangungot. Si Marco ay nakatayo sa kanyang harapan, hindi nag-iisa. May kasama siyang dalawang lalaking nakasuot ng formal na barong. Ang isa ay may hawak na briefcase. Ang mga mata nito ay propesyonal pero walang emosyon. Marco, ano to? Nanginginig na tanong ni Ara. Ang boses niya ay halos hindi lumabas. Sino sila? Anong ibig sabihin ng mga to? Hindi siya sinagot ni Marco. Sa halip, kinuha nito ang mga litrato at inihagis ang mga iyon sa mismong harapan niya. Kumalat ang mga ito na parang mga barahang malas. Napatakip si Ara sa kanyang bibig. Mga litrato. Mga litratong malalabo. Isang babae na kamukha niya kayakap ang isang lalaking hindi niya kilala sa isang madilim na lugar. Sa isang litrato, may eksenang tila naghahalikan sila. Habang ako nagpapakahirap sa trabaho para ibigay sa iyo ang buhay na to. Nagsimulang magsalita si Marco. Ang bawat salita ay parang lasong tumatagos sa puso ni Ara. Ikaw, nagpapakasarap ka sa iba. Hindi ka pa nakontento, Arabella. Ninakawan mo pa ang sarili kong kumpanya. Hindi, hindi totoo yan. Umiiling na sabi ni Ara, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Marco, kilala mo ko, hindi ko kayang gawin yan. Frame up to. Tumawa ang lalaking kasama ni Marco. Yung may briefcase. Ma'am, with all due respect, the evidence is overwhelming. Mga bank transfer, mga email, lahat ay nakapangalan sa inyo. Naramdaman ni Ara na gumuho ang mundo niya. Paanong nangyari ito? Pirmahan mo na ang divorce papers, Arabella. Sabi ulit ni Marco, mas mariin ngayon. At ang dokumento na nagsasabing isinasalin mo sa akin ang lahat ng shares mo sa kumpanya at isinusuko ang lahat ng karapatan mo sa yaman ng mga De Leon. Doon na napahagulgol si Ara. Hindi, hindi ko gagawin yan. Pinaghirapan niya ni Papa. Amin yan, Marco. Biglang lumapit si Marco. Hinawakan niya ng mahigpit ang panga ni Ara. Pinipilit itong tumingin sa kanya. Wala na ang pagmamahal sa mga mata nito. Napalitan iyon ng galit at pagkasuklam. Wala kang choice. Nanggigigil na bulong nito. Kapag hindi ka pumirma, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung paano winasak ng kaisa-isang anak ni Don Alejandro de Leon ang pangalan ng pamilya niya. Sisirain ko ang legasya ng ama mo hanggang sa wala nang matira. Iyon ang tumapos sa lahat. Ang pangalan ng kanyang ama, ang karangalan ng kanilang pamilya. Iyon ang kahinaan niya at alam na alam iyon ni Marco.
Bumitaw si Marco sa kanya. Nanginginig ang buong katawan ni Ara habang dahan-dahan niyang dinampot ang ballpen. Bawat letra sa kanyang pangalan ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Arabella de Leon. Pagkatapos niyang pumirma, itinulak ng lalaking abogado ang mga papel palayo sa kanya. Tapos na tayo, malamig na sabi ni Marco. Tumalikod na ito na parang walang nangyari. Security, palabasin niyo na siya. Dalawang malalaking guwardiya ang pumasok at marahas siyang hinawakan sa magkabilang braso. Hindi na siya pumalag, wala nang lakas. Manhid na ang buo niyang katawan. Marco, please. Huling pakiusap niya pero hindi na siya lumingon. Kinaladkad siya palabas ng sarili niyang pamamahay. Ang magandang hapunan, ang mga rosas, ang lahat ng alaala nila ay naiwan sa loob. Dinala siya sa malaking gate at sa pagbukas niyon, naramdaman niya ang unang patak ng ulan sa kanyang balat. Itinulak siya palabas. Bumagsak siya sa basang semento ng bangketa. Narinig niya ang malakas na pagsara ng gate sa kanyang likuran. Isang tunog ng katapusan. Nandoon siya, nakaluhod sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang mamahaling pulang bestida ay basa at puno ng putik. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay humalo na sa tubig ulan sa kanyang muka. Wala siyang pera. Wala siyang cellphone. Wala siyang matatakbuhan. Wala na siyang lahat. Napayuko na lang siya. Hinayaang bumuhos ang lahat ng sakit at kawalan ng pag-asa. Nanginginig sa ginaw at sa bigat ng katotohanan. Ito na ba ang katapusan niya? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang tumila ang ulan sa kanyang ulunan, ngunit naririnig pa rin niya ang malakas na pagpatak nito sa paligid. May aninong tumatakip sa kanya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga mata. Isang itim na payong, at sa likod niyon, isang pares ng sapatos ng lalaki. Isang malalim at mahinahong boses ang bumasag sa katahimikan. Miss, okay ka lang? Nag-angat ng tingin si Ara, ang mga mata niya'y namumugto at malabo dahil sa luha. Ang lalaking may hawak ng payong ay may ordinaryong mukha, bakas sa itsura ang pag-aalala. Miss, tulungan ko na po kayo. Sabi nito, iniabot ang kamay, pero umiling lang si Ara. Isang mabuting tao, isang estranghero. Anong magagawa niya? Hindi niya kayang ipaliwanag ang nangyari. Hindi niya kayang sabihin na isang oras lang ang nakalipas. Siya ang reyna ng mansyon sa likod niya at ngayon ay isa na siyang basahan sa bangketa. Salamat! Pero okay lang ako. Pilit niyang sabi, ang boses ay paos. Nag-aalangan man ay tumango ang lalaki. Sige po, miss. Mag-ingat kayo. Iniwan nito ang payong sa tabi niya bago nagmamadaling umalis at nawala sa dilim ng gabi. Naiwan siyang muli sa sarili niyang mundo ng sakit. Ngunit ang munting kabaitan ng estranghero ay parang gumising sa isang bahagi ng kanyang pagkatao. Kailangan niyang tumayo, kailangan niyang umalis dito. Nanginginig siyang tumayo gamit ang payong bilang tungkod. Saan siya pupunta? Wala siyang cellphone para tawagan ang mga kaibigan niya. Mga kaibigan na marahil ay naniwala na sa mga kasinungalingan ni Marco. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat patak ng ulan ay parang pangungutya ng langit. Lumipas ang mga oras. Ang malamig na gabi ay naging isang mas malamig na umaga. Ang kanyang gutom at pagod ay nag-aagawan sa kanyang sistema. Sa wakas, nang sumikat ang araw, nakita niya ang sarili sa isang lugar na hindi pamilyar. Dito niya naalala ang isang bagay na suot pa niya. Ang manipis na gintong kwintas na may maliit na pendant na anghel.
regalo ng kanyang papa bago ito pumanaw. Ito na lang ang natitira sa kanya. May luhang pumatak mula sa kanyang mga mata habang kinakapa niya ito. Patawad, Papa, kailangan kong mabuhay. Sa isang kalye sa Quiapo, pumasok siya sa isang maliit na sanglaan. Ang lalaki sa likod ng rehas na bakal ay sinuri ang kwintas na parang isang piraso lang ng basura. 1,500, sabi nito ng walang interes. Pero galing pa po iyan sa Italy. Nangihinang katwiran ni Ara. Alam niyang 10 beses ang halaga niyon. Nagkibit balikat lang ang lalaki. Take it or leave it. Kinuha niya ang pera. Ang pakiramdam ay mas masakit pa kaysa sa pagpirma sa mga dokumento kagabi. Ngayon, opisyal nang wala siyang anumang koneksyon sa dati niyang buhay. Sa sumunod na 2 araw, naghahanap siya ng trabaho. Pumasok siya sa isang mamahaling butik, sa isang mall, umaasang ang natitira sa kanyang class ay makakatulong. Pero tiningnan lang siya ng manager mula ulo hanggang paa. Ang gusot at bahagyang marumi niyang bestida, ang pagod niyang mukha. "We're not hiring," mabilis na sabi nito. Sinubukan niya sa isang coffee shop. Tinanong siya kung may karanasan. Wala siyang maisagot. Sa isang maliit na opisina, tinanong siya kung anong kaya niyang gawin. "Kaya kong mag-manage ng financials, gumawa ng reports." "Miss, ang kailangan namin ay tagalinis," putol sa kanya ng babaeng kausap. "Tingnan mo nga yung mga kamay mo. Masyadong malambot, hindi ka tatagal sa pagkuskos ng banyo." Gabi na ng 3 araw, halos maubos na ang kaunting pera niya. Pagod, gutom, at malapit ng sumuko, napadaan siya sa isang eskinita sa Quezon City. May isang maliit na karinderya doon. Ang amoy ng nilulutong adobo at sinangag ay biglang kumalam sa kanyang sikmura. Sa labas nito, may isang karatulang nakasulat sa karton. "Wanted, dishwasher, waiter." Pumasok siya. Ang lugar ay maingay at mainit. Isang matabang babae na nasa mga 50 anyos. Natatawagin nilang Aling Tessie, ang masungit na tumingin sa kanya. "Anong kailangan mo, Ineng?" Nabasa ko po yung sign sa labas," sabi ni Ara. Sinuri siya ni Aling Tessie. "Marunong ka bang maghugas ng pinggan? Magbuhat ng mabibigat?" Tumango si Ara, kahit hindi siya sigurado. "Oo po." "Sige, magsimula ka bukas, minimum wage. May maliit na kwarto sa likod na pwedeng upahan. Ibabawas ko sa sahod mo." Iyon na yon, walang tanong tungkol sa karanasan. Walang pakialam sa malambot niyang kamay. Isang pagkakataon lang. Ang unang araw niya ay isang impyerno. Hindi niya alam kung paano balansehin ang tray na may 5 order ng sizzling sisig. Sa sobrang kaba, nadulas siya. 5 plato ang nabasag. Ang ingay ay nakabibingi. "Ano ba yan? Bago ka pa lang, malulugi na ako sa'yo." Sigaw ni Aling Tessie. Buong araw pinagtawanan siya ng ilang customer. Narinig niya ang bulungan. Parang prinsesa, hindi marunong magtrabaho. Gabi, habang kinukuskus niya ang naglalangis ng mga kaldero, naramdaman niya ang sakit sa kanyang likod at ang mga paltos sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ng kanyang shift, pumasok siya sa maliit na kwartong inuupahan niya, umamoomahan niya. Isang kama, isang maliit na lamesa, at isang bintana na nakaharap sa pader. Umupo siya sa gilid ng kama, hawak ang plato ng kanin at isang pritong itlog, ang libreng pagkain niya. Habang nginunguya niya ang simpleng hapunan, naalala niya ang steak at champagne na inihanda niya para kay Marco. At doon, sa katahimikan ng kanyang bagong, malungkot na mundo, humagulgol siya. Umiyak siya para sa nawala niyang buhay,
para sa kanyang ama, para sa kanyang nasirang puso, at para sa babaeng nakatingin sa kanya mula sa munting salamin. Isang estranghero na may pagod na mga mata at magaspang na mga kamay. Pero lumipas ang mga linggo. Ang mga paltos sa kanyang kamay ay naging kalyo. Ang pagbubuhat ng tray ay naging pangkaraniwan na lang. Natutunan niyang ngitian ang mga customer kahit na ang puso niya ay durog pa rin. Natutunan niyang sabihin ang sir at ma'am ng may respeto. Hindi na siya si Arabella de Leon, ang heredera. Dito, siya si Ara, isang simpleng serbidora, isang taong walang nakaraan. Isang Biyernes ng gabi, puno ang karinderya. Busy si Ara sa pagkuha ng mga order at paghahatid ng pagkain. Kabisado na niya ang ritmo. Isang order ng bulalo dito. 2 extra rice sa table 3. Isang grupo ng mga lalaki ang pumasok, maingay at nagtatawanan. Mga pulis, regular sila dito. Paborito nila ang tapsilog ni Aling Tessie. Lumapit si Ara sa kanilang mesa. Hawak ang kanyang maliit na notepad. "Good evening po, sirs. Ano po ang order natin?" sabi niya. Isang ngiting sanay na ang nasa kanyang labi. Itinaas niya ang kanyang paningin mula sa notepad at ang puso niya ay biglang tumigil sa pagtibok. Ang isa sa mga pulis, isang lalaking may seryosong muka at matalas na mga mata, ay hindi nakatingin sa menu. Nakatitig ito sa kanya, hindi isang ordinaryong tingin. Ito ay isang tingin na may halong pag-aaral, pagsusuri at pagkilala. Naramdaman ni Ara na nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang maliit at ligtas na mundong binuo niya sa loob ng ilang linggo ay parang babasaging salamin na malapit ng mabasag. 2 extra rice pa nga dito, Ara. Sigaw ng kasamahan ni Leo na si Officer Reyes habang abala ito sa paghimay ng kanyang inihaw na liempo. "Coming, sir!" Sagot ng babae at sa boses pa lang niya, kahit hindi nakatingin si Leo, alam niyang may pilit na ngiti itong kasama. Si Leo ay tahimik lang na kumakain ng kanyang tapsilog. Ngunit ang kanyang isip ay wala sa pagkain. Nasa babaeng iyon. Ara, mula ng unang beses siyang kumain, dito 3 linggo na ang nakalipas, alam na niyang may mali. Ang paraan ng paggalaw nito, may pino, may ingat, ay hindi bagay sa isang simpleng karinderya. Ang paraan ng pagsasalita nito, kahit na pilit ginagawang kalye, ay may bakas pa rin ng magandang pagpapalaki at ang mga mata nito, doon niya unang nakita. Mga matang puno ng lungkot na pilit tinatago sa likod ng mga ngiti para sa customer. Kagabi, hindi na siya mapakali. May kung anong nag-udyok sa kanya na buksan ang luma niyang files sa laptop. Hindi ang mga opisyal na kaso, kundi ang mga personal niyang iniimbestigahan. Mga kasong alam niyang may mali pero kulang sa ebidensya. Binuksan niya ang folder na may pangalang Valderrama. Ilang buwan na niyang minamanmanan ang mga transaksyon ng kumpanya ni Marco Valderrama. Masyadong malinis, masyadong perpekto, isang red flag para sa isang pulis na sanay sa mga hidden schemes. May hinala siyang ginagamit ni Marco ang kumpanya bilang front sa money laundering, pero wala siyang mahanap na butas. At sa folder na iyon, may isang subfolder. De Leon. Nag-click siya, bumungad sa kanya ang mga lumang artikulo ng balita, mga larawan mula sa society pages, at doon nakangiti sa isang charity ball ang babaeng pinakasalan ni Marco Valderrama, Arabella de Leon. Ang kaisa-isang tagapagmana, kinilabutan si Leo.
Ito ang babaeng nagsiserve sa kanya ng kape araw-araw. Ang parehong mukha, ngunit wala na ang kinang sa mga mata. Wala na ang mamahaling alahas at damit. Napalitan ng pagod, takot, at isang murang uniforme. Ang balita, bigla na lang daw itong nawala matapos mahuling nandaraya sa kumpanya at sa asawa nito. Isang malaking eskandalo. Ngayon, lahat ay nag-ugnay sa kanyang isip. Ang biglaang pag-takeover ni Marco sa buong kumpanya, ang biglaang pagkawala ni Arabella. Hindi ito coincidence. Isa itong hostile takeover sa pinakapersonal na paraan. Si Arabella ang susi. Hoy, Leo, lalim ng iniisip mo. Pukaw sa kanya ni Reyes. Tapos ka na ba? Balik na tayo sa presinto. Mauna na kayo. Sabi ni Leo, itinatabi ang kanyang plato. May tatapusin lang ako. Nagpaalam ang mga kasamahan niya. Naiwan si Leo, pinapanood si Ara na mag-isang nagliligpit ng mga pinagkainan. Pagod na ito, kitang-kita sa bawat galaw, pero tuloy pa rin. May determinasyon sa kabila ng paghihirap. Hinintay niya ito. Nang mag-alas 10 ng gabi, nagsimula ng magsara si Aling Tessie. Lumabas si Ara sa likurang pinto, dadaan sa isang maliit at madilim na eskinita, papunta sa inuupahan niyang kwarto. Ito na ang pagkakataon, sumunod si Leo, maingat ang bawat hakbang. Huminto siya sa bukana ng eskinita. Ara! Napatigil ang babae. Dahan-dahan itong lumingon, ang muka ay puno ng pagtataka. Nang makita siya, isang pulis. Bahagyang kumunot ang noo nito. Sir Leo, may naiwan po ba kayo? Lumapit si Leo, seryoso ang mukha. Wala akong naiwan, pero may kailangan akong malaman. Po? Kung tungkol po sa order nyo. Hindi ito tungkol sa order. Putol niya, ang boses ay mahinahon pero may bigat. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Hindi kasi Ara, di ba? Nakita ni Leo ang pagbabago sa mukha nito. Ang pagtataka ay napalitan ng gulat at pagkatapos ay ng purong takot. Nanlaki ang mga mata nito at ang kulay sa mukha nito ay tila hinigop ng lupa. Anong sinasabi niyo, sir? Nauutal nitong sagot. Alam ko kung sino ka, mariing sabi ni Leo. Ikaw si Arabella de Leon. Iyon lang ang pangalan na iyon, isang pangalan na matagal na nitong itinatago. Nakita ni Leo kung paano ito napaurong, parang isang hayop na nasukol. Ang katawan nito ay nagsimulang manginig. Hindi! Nagkakamali po kayo. Umiiling na sabi nito. Ang boses ay basag na. Bigla itong tumalikod at nagtangkang tumakbo. Pero handa si Leo. Mabilis niyang hinawakan ang braso nito. Hindi mahigpit pero sapat para pigilan ito. Sandali lang. Bitawan mo ko. Wala akong ginagawang masama. Sigaw nito, nagpupumiglas. Ang takot sa mga mata nito ay totoo. Alam ko, mahinahong sabi ni Leo, makinig ka muna sa akin. Hindi ako kalaban, nandito ako para tumulong. Dahil sa sinabi niya, bahagya itong tumigil sa pagpupumiglas. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagdududa at luha. Binitawan niya ito ng dahan-dahan. Pareho tayong may problema, Arabella. At ang pangalan ng problema natin ay Marco Valderrama. Napakurap ito. Hindi kita maintindihan. Matagal ko nang iniimbestigahan ang asawa mo, ang dati mong asawa. Pagtatama ni Leo. May mga ilegal na transaksyon sa kumpanya niya. Paglilinis ng pera. Pero masyado siyang matalino. Masyadong malinis magtrabaho. Kailangan ko ng ebidensya mula sa loob. Tinitigan lang siya ni Arabella, ang paghinga ay mabigat. Tinanggalan kanya ng lahat, pagpapatuloy ni Leo.
pera, pangalan, dignidad. Alam kong hindi totoo ang mga akusasyon niya laban sa'yo. Ginamit ka lang niya. At ngayon, nagtatago ka dito, namumuhay na parang isang preso, habang siya nagpapakasasa sa yaman na dapat ay sa'yo. Bawat salita ni Leo ay tumama. Nakita niya iyon sa sakit na dumaan sa mga mata nito. Kaya may alok ako sa'yo, sabi ni Leo, inilalatag ang kanyang plano. Tulungan mo ko, babalik ka sa mundo niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi bilang isang talunang asawa, babalik ka bilang isang ibang tao, isang taong malakas, isang taong hindi niya makikilala. Anong gagawin ko? Halos pabulong na tanong nito. Magpapanggap kang girlfriend ko, diretsong sabi ni Leo. Gagamitin natin ang koneksyon ko bilang pulis at ang kaalaman mo sa kumpanya para makalapit sa kanya. Kukuha tayo ng ebidensya. Ibabagsak natin siya. Humakbang siya palapit. Ang mga mata nila ay nagkatitigan. At kapag nangyari yon, makukuha mo ang hustisya. Ibabalik natin sa iyo ang lahat ng kinuha niya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang ingay ng mga sasakyan mula sa malayo at ang sarili nilang paghinga. Tiningnan siya ni Arabella, ang isip ay halatang gulong-gulo. Nakita ni Leo ang pagtatalo sa loob nito, ang takot na bumalik at ang pagnanasang makabawi. Sa wakas, nagsalita ito, ang boses ay nanginginig, ngunit may bagong kislap ng tapang. Bakit ko pagkakatiwalaan ang isang estranghero? Tinitigan siya ni Leo, ang mga mata ay hindi kumukurap. Sinabi niya ang tanging katotohanang alam niyang hindi nito matatakasan. Dahil sa ngayon, ako lang ang mayroon ka. Ang mga salita ni Leo ay nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng eskinita. Dahil sa ngayon, ako lang ang mayroon ka. Isang mapait na katotohanan. Napayuko si Ara. Ang takot na bumalik sa mundong nagwasak sa kanya ay nag-uumpugan sa galit na nararamdaman niya para kay Marco. Galit para sa panloloko nito at galit para sa sarili niya sa pagiging masyadong bulag at nagtitiwala. Tinimbang niya ang lahat sa kanyang isipan. Ang manatili dito, maghugas ng pinggan habang buhay at araw-araw na dalhin ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. O ang harapin ang demonyo kahit na nanginginig ang buo niyang katawan. Itinaas niya ang kanyang mga mata. Sa dilim, nakita niya ang determinasyon sa muka ni Leo. Hindi ito awa, ito ay alok ng isang alyansa. Sige, sabi niya, ang boses ay nanginginig pero buo. Pumapayag ako. Hindi ngumiti si Leo pero nakita ni Ara ang bahagyang pag-relax ng kanyang mga balikat. Good, halika na. Umalis na tayo dito. Dinala siya ni Leo sa isang lugar na malayong malayo sa karinderya. Isang simpleng condominium unit sa isang gusaling hindi mo mapapansin. Malinis ang loob, walang personal na gamit maliban sa mga pangunahing kailangan. Isang safe house. Dito ka muna, sabi ni Leo. Ligtas ka dito. Walang nakakaalam ng lugar na to maliban sa akin at sa isang kasamahan ko. Kinabukasan, dumating ang kasamahan ni Leo, isang babaeng pulis na nagngangalang Kate. Siya ay prangka at walang paligoy-ligoy pero nakita ni Ara ang kabaitan sa mga mata nito. Dala ni Kate ang malalaking paper bags. Oras na para burahin si Ara, ang serbidora, sabi ni Kate. At ilabas si Arian. Ang unang hakbang, ang buhok niya. Ang mahaba niyang buhok na hanggang baywang, ang buhok na palaging hinahaplos ni Marco noon. Sa harap ng salamin sa banyo, hawak ni Kate ang gunting. Sigurado ka na ba dito?
Tumango si Ara. Gawin mo na. Narinig niya ang tunog ng gunting, snip. At pagkatapos, naramdaman niya ang paggaan sa kanyang batok. Napapikit siya. Ang bawat lagaslas ng gunting ay parang pagputol sa isang hibla ng kanyang nakaraan. Pagdilat niya, isang ibang babae ang tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin. Ang buhok niya ay hanggang panga na lang, bahagyang magulo pero nagbibigay ng isang matapang at modernong anyo. Hindi na siya mukhang isang marupok na manika, para siyang isang taong handang lumaban. Ibang-iba, bulong niya sa sarili. Mas bagay sa'yo, sabi ni Kate na may maliit na ngiti. Ang sumunod na araw ay ginugol nila sa pagsasanay. Hindi sapat na magbago lang ang itsura mo, sabi ni Leo. Kailangan mong matutunang protektahan ang sarili mo. Tinuruan siya ni Leo ng basic self-defense sa maliit na sala ng kondo. Sa una, naiilang si Ara. Ang pagdikit ng kanilang mga katawan ay nagpapadala ng kuryente sa kanyang balat. Ang bigat mo ay gamitin mong advantage, paliwanag ni Leo, habang tinuturuan siyang kumawala sa isang mahigpit na pagkakahawak sa braso. Gamitin mo ang puwersa ng kalaban mo laban sa kanya. Hinawakan ni Leo ang kanyang baywang para itama ang kanyang postura. Naramdaman ni Ara ang init ng kamay nito kahit sa manipis niyang damit. Bigla siyang hindi makahinga ng maayos. Ang amoy ni Leo, isang simpleng amoy ng sabon at ng pagiging lalaki, ay biglang napakalapit. Ganito, sabi ni Leo, ang muka ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Kapag hinawakan kanya dito, nagkatitigan sila. Sa isang saglit, nawala ang lahat. Hindi na sila pulis at asset. Sila ay isang lalaki at isang babae na lang, nakatayo ng sobrang lapit sa isa't isa. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Unang umiwas ng tingin si Leo. Bahagya itong umubo at lumayo. Ensayo pa tayo. Pero ang kuryenteng iyon ay naiwan sa hangin. Sa gabi, ang kanilang training ay nagiging mental. Inilatag ni Leo ang lahat ng files na nakuha niya tungkol sa Valderrama Corporation. Mga financial statements, mga project proposals, mga pangalan ng board members. Ito ang mundo niya, sabi ni Leo. Kailangan nating malaman kung saan siya pinaka-vulnerable. Habang tinitingnan ni Ara ang mga dokumento, may unti-unting bumabalik sa kanya. Ang mga aral mula sa kanyang ama. Ang mga meeting na dinaluhan niya noon. Ang business acumen na matagal na niyang ibinaon sa limot. Teka, sabi ni Ara, itinuturo ang isang set ng mga numero. Itong construction project sa Batangas, masyadong malaki ang budget para sa isang simpleng warehouse. At itong supplier nila, bago lang. Itinayo lang 6 na buwan na ang nakalipas. Mukhang shell company. Napatingin si Leo sa kanya. This time, hindi na bilang isang biktima. Nakita niya ang talino sa mga mata ni Ara. Magaling! Paano mo nalaman? Ang pamilya ko ay nasa construction din dati. Simpleng sagot niya. May mga bagay na hindi mo nalilimutan. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Naging magpartner sila. Magkasama silang nag-aaral sa araw, nag-ensayo sa hapon, at sa gabi nagpaplano. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ni Ara ang sakit. Napalitan iyon ng isang layunin. Isang gabi, iniabot ni Leo sa kanya ang isang bagong cellphone at isang ID. Sino si Ariane Reyes? Tanong niya habang tinitingnan ang pekeng lisensya. Siya ka, sagot ni Leo. Si Ariane Reyes ay isang art investor, bagong yaman. Medyo mayabang, mahilig sa mga party, ang tipo ng babae na papansinin ni Marco Valderrama. Napalunok si Ara.
Ang gabi ng pagpaplano ay tapos na. Ang totoong laban ay magsisimula na. Pagtapos nilang maghapunan, pumasok si Leo sa kwarto at lumabas na may dalang isang mahabang damit. Kulay itim. Simple, pero elegante. Ang tipo ng damit na isusuot mo kapag gusto mong mapansin ka, pero sa isang paraang misteryoso. Galing kay Kate, sabi ni Leo. Inilapag nito sa ibabaw ng sofa. Sa tabi nito, isang puting sobre. Binuksan ni Ara ang sobre, isang makapal at mamahaling invitation card. The Valderrama Foundation Annual Charity Gala. Naramdaman ni Ara na nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang pinakamalaking social event ng taon. Ang lugar kung saan ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan ay nagtitipon. Ang lugar kung saan siguradong naroon si Marco. Tumingin siya kay Leo, ang mga mata ay puno ng kaba. Handa ka na ba? Tanong ni Leo, ang boses ay seryoso. Bukas, babalik ka sa mundo mo. Ang five-star hotel sa Bonifacio Global City ay naliligo sa liwanag. Ang tunog ng marahang classical music mula sa isang string quartet ay sumasalubong sa mga bisitang bumababa mula sa kanilang mga mamahaling sasakyan. Ang hangin ay amoy pera at pabango. Ito ang mundo ni Ara noon. Isang mundong kinasanayan niya, pero ngayong gabi parang unang beses niyang natapakan. Huwag kang bibitaw, bulong ni Leo sa tabi niya habang inaalalayan siyang bumaba ng sasakyan. Hindi ito isang request. Isa itong utos na may halong pang-unawa. Tumango si Ara, ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Hindi ako si Ara. Ako si Ariane Reyes. Sa pagpasok nila sa Grand Ballroom, naramdaman niya agad ang pagbabago. Daan-daang pares ng mata ang napako sa kanila, o mas eksakto sa kanya. Ang itim niyang bestida ay simple lang kumpara sa mga kumikinang na gowns ng ibang babae. Pero ang buhok niyang maikli at ang confident na aura na pilit niyang ipinapakita ay lumikha ng isang misteryo. Inilibot niya ang kanyang paningin. Ang mga muka, mga kaibigan niya dati, mga business associates ng kanyang ama. Lahat sila ay tumitingin sa kanya na may pagtataka. Sino ang babaeng ito na kasama ng isang simpleng pulis? At pagkatapos, nakita niya sila. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Marco Valderrama. Gwapo at makisig sa kanyang tuksedo. Sa tabi niya ang kanyang ina, si Doña Imelda Valderrama, eleganteng-elegante sa kanyang emerald green na gown. Ang muka ay parang isang reyna na nagmamasid sa kanyang kaharian. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang mata niya at ni Marco mula sa kabilang dulo ng silid, naramdaman ni Ara ang paghinto ng kanyang paghinga. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Marco, isang kislap ng pagkalito, pagkilala. Mabilis din itong nawala, napalitan ng isang mapanuring tingin na ibinibigay niya sa lahat ng magagandang babae. Kalma lang, bulong ulit ni Leo, ang pagkakahawak sa kanyang siko ay bahagyang humigpit, isang paalala na hindi siya nag-iisa. Nagsimula silang maglakad, bawat hakbang ay may bigat. Ngumiti si Ara sa mga taong tumitingin sa kanila. Isang ngiting sanay na sanay pero walang laman. Ako si Arian. Hindi mo ako kilala. Hindi nagtagal, isang boses na pamilyar sa kanya ang pumukaw sa kanilang pag-uusap. Good evening, Officer Alcantara. Si Doña Imelda. Lumapit ito sa kanila. Ang mga labi ay nakangiti, ngunit ang mga mata ay matalas at mapanuri. Doña Imelda,
Magalang na bati ni Leo. Good evening po. It's a surprise to see you here. Sabi ng matandang babae, ang tingin ay lumipat mula kay Leo papunta kay Ara. At sino naman itong magandang binibini na kasama mo? Si Ariane Reyes po, ma'am. Isa pong kaibigan. Sagot ni Leo. Iniabot ni Ara ang kanyang kamay. It's a pleasure to meet you, Ma'am Valderrama. I've heard so much about your foundation. Ang boses niya ay kalmado, mas mataas ng konti kaysa sa dati. Isang boses na hindi kay Ara. Tinanggap ni Imelda ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay malamig. Reyes, hindi pamilyar sa akin ang pangalan. Taga saan ka, Hija? My family is based in Cebu, ma'am. I'm just new here in Manila, exploring art investments. Sagot ni Ara, ginagamit ang kwentong binuo nila ni Leo. I see. Ngumiti si Imelda pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Well, enjoy the party, Miss Reyes. Sa pag-alis ni Imelda, nakahinga ng maluwag si Ara, unang pagsubok na lagpasan. Good job, sabi ni Leo. Pero hindi pa tapos ang gabi. Habang kumukuha sila ng inumin, isang anino ang tumabi sa kanila. Hindi ko inaasahan na mahilig ka pala sa mga ganitong party, Alcantara. Ang boses ni Marco. Napalingon si Ara. Nakatayo ito sa kanyang harapan, mas malapit ngayon. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito. Ang pabangong dati ay paborito niya, pero ngayon ay parang lason sa kanyang pang-amoy. Valderrama, simpleng bati ni Leo, ang tono ay propesyonal. Ang mga mata ni Marco ay hindi tumingin kay Leo. Nakapako ang mga ito kay Ara. At ikaw, Miss Ariane Reyes, sagot ni Ara, tinitingnan ito ng diretso sa mga mata, pinipigilan ang sarili na manginig. Ariane, inulit ni Marco na parang nilalasap ang pangalan. May I have this dance? Nagkatinginan sila ni Leo. Bahagi ito ng plano, ang mapalapit, pero ngayong nangyayari na parang gusto ni Ara na tumakbo. Tumango si Leo. Of course, sabi ni Ara, inilalahad ang kanyang kamay kay Marco. Habang ginagabayan siya ni Marco papunta sa dance floor, naramdaman niya ang pamilyar na init ng kamay nito sa kanyang likod. Isang init na dati nagpapakalma sa kanya, pero ngayon ay nagbibigay sa kanya ng matinding pagkasuklam. Nagsimula silang sumayaw sa saliw ng isang mabagal na musika. May kakaiba sa'yo, Miss Reyes, sabi ni Marco. Ang bibig ay malapit sa kanyang tainga. Pakiramdam ko, nagkita na tayo dati. I have one of those faces, I guess, kalmadong sagot ni Ara. Hindi, umiling si Marco. Hindi isang mukhang tulad ng sayo, hindi ko iyon makakalimutan. Pinilit ni Ara na tumawa. Nambobola ka na, Mr. Valderrama. Marco, just Marco, sabi nito. Humigpit ang hawak nito sa kanyang baywang. Alam mo, ang asawa ko dati, may mga mata siyang katulad ng sayo, puno ng apoy. Bago ko yon pinatay, nanigas si Ara. Ang huling mga salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Nananadya ba ito o nagkataon lang? Pinilit niyang huwag magpahalata. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang manalo sa larong ito. Humiwalay siya sa pagkakayap nito. Sapat lang para makatingin sa mga mata nito. Ngumiti siya, isang ngiting matamis pero may pait. Sorry sir, sabi niya, ang boses ay malamig at malinaw. Hindi ako sumasayaw sa mga lalaking may reputasyon na sinasaktan ang mga babae. Hindi siya naghintay ng sagot. Tumalikod siya at naglakad palayo, bawat hakbang ay matatag. Iniwan niya si Marco Valderrama sa gitna ng dance floor, nakatayo, ang muka ay ipinaghalong gulat, pagkalito, at sa unang pagkakataon, galit na hindi maitago. Bam!
Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalinggaw-ngaw sa loob ng malawak at marangyang opisina ni Marco. Ang mga piraso ng baso na dati naglalaman ng mamahaling whiskey ay kumalat sa ibabaw ng kanyang mahogany desk, kasama ng mga patak ng alak na unti-unting sinisipsip ng mga dokumentong nakakalat doon. "Walang kwenta!" sigaw niya sa intercom. "Lahat kayo, walang kwenta!" Sa kabilang linya, narinig niya ang nanginginig na boses ng kanyang sekretarya. "Sir Marco, ano po ang maipaglilingkod ko? Gusto kong malaman kung bakit pumalpak ang deal sa Stan Rosa." Sir, ayon po sa report, nag-back out po ang investor sa huling minuto. May nakuha daw po silang impormasyon na hindi maganda ang kalidad ng mga materyales na gagamitin natin. Pinatay ni Marco ang intercom. Impormasyon. Saan galing ang impormasyong iyon? Isang maliit na deal lang iyon, oo, pero perpekto ang plano. Isang simpleng paraan para makapag-ikot ng pera. At ngayon, nasira. Sumandal siya sa kanyang leather na upuan at pumikit. Ang sakit ng ulo niya ay dumadagundong. At sa likod ng kanyang mga mata, isang muka ang paulit-ulit na lumilitaw. Arian Reyes. Mula pa noong gabing iyon sa party, hindi na ito maalis sa isip niya. May kung anong meron sa babaeng iyon. Ang tapang. Ang paraan ng pagtingin sa kanya na parang kapantay lang niya. At ang huling sinabi nito bago siya iwan sa dance floor. "Hindi ako sumasayaw sa mga lalaking may reputasyon na sinasaktan ang mga babae." Isang sampal. Isang sampal na hindi pisikal, pero mas masakit. Walang sino man ang nangahas na kausapin siya ng ganoon. "Sir?" Nagmulat siya ng mata. Ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, si Roman, ay pumasok. Si Roman ang kanyang anino, ang gumagawa ng lahat ng kanyang maruruming trabaho. "Anong nakuha mo?" tanong ni Marco. "Sir, malinis," sagot ni Roman. Inilapag ang isang folder sa lamesa ni Marco. Arian Reyes, galing sa isang mayaman pero low-profile na pamilya sa Cebu. Art investor, gaya ng sabi niya. Walang record, walang kahit anong kaduda-duda. Binuklat ni Marco ang folder. Mga litrato ni Arian nakuha sa malayo, naglalakad sa mall, umiinom ng kape. Kasama ang pulis na iyon, si Alcantara. Mukhang normal, masyadong normal. At ang pulis na yan, Leo Alcantara. Matalino, pero masyadong matuwid. Matagal nang may hinala sa atin, pero wala namang mahanap. Mukhang na-in love lang talaga sa babae, sabi ni Roman. Na-in love. Napangisi si Marco. Imposible. Ang lahat ng tao ay may presyo. Ang lahat ay may tinatagong motibo. Pinanood niya ulit ang security footage mula sa party sa kanyang malaking monitor. Paulit-ulit. Ang pagdating ni Arian, ang pag-uusap nila ng kanyang ina, ang kanilang pagsasayaw. Nag-pause siya, nag-zoom in sa mukha ni Arian. Ang hugis ng mga mata, ang hubog ng mga labi. Bakit napakapamilyar? "Arabella," bulong niya sa sarili. Imposible. Si Arabella ay mahina, iyakin, isang sunod-sunurang aso. Ang babaeng ito ay isang tigre, pero ang pagkakahawig, hindi niya maialis sa isip niya. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang kapatid na si Sofia nang walang katok-katok. "Kuya, totoo ba?" tanong nito. Ang boses ay may halong pagkainis. "Mommy told me you canceled my credit card." "At bakit hindi?" Malamig na sagot ni Marco, hindi inaalis ang tingin sa screen. "Saan ka na naman gumastos ng kalahating milyon kagabi?" "It was for a charity auction.
Para sa pangalan ng pamilya. Pangalan ng pamilya. Mapaklang tawa ni Marco. O para sa sarili mong kapritsyo? Ano bang problema mo, kuya? Nitong mga nakaraang araw, palagi na lang mainit ang ulo mo. Dahil ba yan sa babae sa party? Si Aryan? Nakita ko kung paano kanya tiningnan at kung paano mo siya tiningnan. Biglang tumayo si Marco. Ang galit ay muling umakyat sa kanyang ulo. Huwag mo akong pakialaman, Sofia. Wala kang alam. Napaurong si Sofia, bakas ang takot sa kanyang mukha. Kuya, lumabas ka, sigaw ni Marco. Get out! Nagmamadaling umalis si Sofia, nanginginig. Naiwan si Marco sa kanyang opisina. Ang paghinga ay mabigat. Sinusubukan siyang sirain. May sumusubok sirain ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang pag-back out ng investor. Ang babaeng ito, ang mga multo ng nakaraan, muli siyang naupo. Tinitigan niya ang monitor, ang mukha ni Aryan ni Reyes. Hindi siya naniniwala sa coincidence. Dinampot niya ang kanyang telepono. Hindi ang kanyang regular na cellphone, kundi ang isa pa, isang burner phone na para lang sa mga espesyal na utos. Nagdial siya ng isang numero. Roman. Yes, sir? Hindi ako kontento. Sabi ni Marco, ang boses ay mapanganib na kalmado. Hanapin niyo lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng yan at sa pulis na kasama niya. Lahat, bawat basura, bawat sikreto, kahit ano, at sundan niyo sila. Bawat galaw. Gusto kong malaman kung saan sila natutulog, ano ang kinakain nila, kahit anong brand ng toilet paper ang ginagamit nila. Naintindihan mo? Yes, sir. Masusunod. At Roman, dagdag ni Marco, bago ibaba ang tawag. Sir, kapag may nakita kang butas, kahit gaano kaliit, huwag kang mag-atubiling pumasok. Ibinaba ni Marco ang telepono. Itinapon niya ang basag na baso sa basurahan. Tumingin siyang muli sa mukha ni Aryan sa screen. Kung sino ka man, Ariane Reyes, malalaman ko. At kapag nalaman ko, sisiguraduhin kong magsisisi ka na ginulo mo ako. 2 linggo na ang nakalipas mula sa charity gala. At ang buhay ni Ara ay naging isang delikadong sayaw sa pagitan ng pag-asa at panganib. Bilang si Ariane Reyes, naging regular siya sa mga art galleries, mga high-end cafes, at mga lugar kung saan nag-aabang ang mga tulad ni Marco. Bawat kilos niya ay kalkulado. Bawat ngiti ay may nakatagong layunin. Sa tulong ni Leo, nagawa nilang magtanim ng maliliit na virus sa Valderrama Corporation. Mga maling impormasyon na nagdulot ng pagkalugi sa ilang maliliit na proyekto ni Marco. Maliliit na kagat na alam nilang unti-unting makakapikon sa isang leon. Ngayong gabi, ang kanilang entablado ay isang eksklusibong art exhibit sa Makati. Ayon sa impormasyon ni Leo, naroon si Marco, naghahanap ng bagong investment para linisin ang pera niya. Remember the plan, bulong ni Leo sa earpiece na suot ni Ara. Nakapwesto si Leo sa isang coffee shop sa tapat ng gallery, nagmamasid. Get his attention. Make him want to invest in your dummy art fund. Tumango si Ara sa sarili habang nagpapanggap na pinagmamasdan ang isang abstract painting. Nakita niya si Marco sa kabilang dulo ng silid, kausap ang ilang negosyante. Hindi pa siya nito napapansin. Copy that, bulong niya pabalik. Nagsimula siyang maglakad. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pagkakataon. Ngunit bago pa siya makalapit sa grupo ni Marco, isang grupo naman ng mga kababaihan ang humarang sa kanyang daraanan. At sa gitna nila, si Sofia Valderrama. Ang kapatid ni Marco ay mukhang perpekto sa kanyang puting damit. Hawak ang isang baso ng champagne. Ngumiti ito nang makita siya,
isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Well, 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 look who's here. Sabi ni Sofia, sapat na malakas para makuha ang atensyon ng mga tao sa paligid nila. Miss Ariane Reyes, the mystery investor. Naghanda si Ara. Miss Valderrama, good evening. Trying to climb the social ladder, I see. Pagpapatuloy ni Sofia, ang bawat salita ay may bahid ng pangmamaliit. Sabihin mo sa akin anong sikreto mo. Is it your pretty face o ang pulis na palaging nakabuntot sa'yo na parang aso? Narinig ni Ara ang hagik-hikan ng mga kasama ni Sofia. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang lumang Ara ay marahil yumuko na lang at umalis. Pero hindi siya ang lumang Ara. I think you're mistaken, kalmadong sagot ni Ara. I'm here for the art, not for insecure socialites. Ang ngiti ni Sofia ay biglang naglaho. Humakbang ito palapit, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Anong sinabi mo? Narinig mo ako, sabi ni Ara. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mahahawakan na. Nagmamasid ang mga tao. Ito mismo ang eksenang ayaw niyang mangyari. Isang eksenang makakakuha ng maling atensyon. Biglang, sa isang mabilis na kilos na kunwari aksidente, itinaas ni Sofia ang kanyang baso. Oops! Naramdaman ni Ara ang malamig at malagkit na champagne na bumuhos sa harap ng kanyang itim na blouse. Oh my God, I'm so sorry! Sabi ni Sofia, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang clumsy ko talaga. Napatanga si Ara. Ang mantsa, ang atensyon, ang kahiyan. Ito ay isang direktang atake. Naramdaman niya ang pagkabigo. Lahat ng pinaghirapan nilang pagbuo ng imahe ni Aryan ay parang nasira ng isang childish na pambubuli. Excuse me, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Tumalikod siya at naglakad ng mabilis papunta sa restroom. Sa loob, kumuha siya ng tissue at sinubukang punasan ang mantsa, pero lalo lang itong kumalat. Napasuntok siya sa pader. Damn it, nawalan siya ng gana. Ang plano ay nasira. Wala nang dahilan para manatili pa dito. Habang naglalakad siya palabas ng restroom, papunta sa exit, may naramdaman siyang bahagyang bumangga sa kanya. Excuse me, sabi ng isang boses. Si Sofia, nagkasalubong sila sa hallway. Hindi siya pinansin ni Ara. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Pero bago pa siya makalayo, narinig niya ang isang pabulong na salita mula sa likuran. Isang salitang halos hindi niya narinig, pero sapat na para patigilin ang buong mundo niya. Arabella. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Sofia, ilang hakbang ang layo. Wala na ang mga kaibigan nito. Wala na ang mapanuksong ngiti. Ang mukha nito ay seryoso, puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Ara. Bago pa makapagsalita si Ara, mabilis na lumapit si Sofia. Huwag kang magsalita. Bulong nito. Ang mga mata ay mabilis na tumitingin sa paligid. Nakikinig ang mga pader. Sa isang mabilis na kilos, may ipinasok si Sofia sa handbag ni Ara na nakasukpit sa kanyang balikat. Isang maliit at matigas na bagay. Pagkatapos, lumapit pa ito na para bang may ibubulong na sikreto. Naramdaman ni Ara ang hininga nito sa kanyang tainga. Layuan mo ang pamilya ko. Ang mga salitang iyon, ang parehong mga salita na narinig niya sa isip niya kanina, pero ngayon ang tono ay iba. Hindi ito isang banta. Ito ay isang babala. At kasing bilis ng paglapit nito,
Umalis din si Sofia na wala sa karamihan na parang walang nangyari. Naiwan si Ara na nakatayo, tuliro. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang kanyang handbag. Kinapa niya ang laman. Papel. Isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Dali-dali siyang pumasok ulit sa restroom sa loob ng isang cubicle. Nanginginig niyang binuklat ang papel. Isang sulat kamay. 4 na salita lang. Hindi lahat ay tulad ng inaakala mo. Mag-ingat ka. Habang nagmamaneho si Leo palayo sa gallery, ang katahimikan sa loob ng kotse ay mabigat. Ang isip niya ay puno. Ang eksena sa pagitan ni Ara at Sofia, ang misteryosong papel na may lamang babala. Lahat ay nagsasabing mas malalim ang gulo na pinasok nila. Sa tingin mo, nagsasabi siya ng totoo? Tanong ni Ara, binabasag ang katahimikan. Ang boses niya ay mahina. Hindi ko alam, sagot ni Leo. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Sa mundo niyo, mahirap malaman kung sino ang kakampi at kung sino ang nagpapanggap lang. Pero isa lang ang sigurado, nakuha natin ang atensyon nila. At tama nga siya. Sa kanyang rearview mirror, napansin ni Leo ang isang itim na van. Walang plaka, 2 kanto na ang nakalipas. Nakasunod pa rin ito sa kanila. Naramdaman ni Leo ang pag-igting ng kanyang mga panga at ang mas humigpit niyang hawak sa manibela. Ang kanyang mga instinct bilang pulis ay sumisigaw. Anong problema? Tanong ni Ara. Marahil ay napansin ang pagbabago sa kanya. May nakasunod sa atin, simpleng sagot ni Leo. Tiningnan niya si Ara. Kumapit ka. Walang tanong-tanong na humawak ng mahigpit si Ara sa handle sa itaas ng bintana. Mabilis na inikot ni Leo ang manibela sa isang matalim na kanto, sa isang mas maliit at mas madilim na kalye. Bumilis ang takbo ng van, sumusunod pa rin. Damn it, bulong ni Leo. Hindi sila pwedeng umuwi sa safe house. Kompromiso na iyon. Nakakita siya ng isang makitid na eskinita, isang daan na hindi kasya ang van. Bababa tayo. Tumakbo ka ng mabilis at huwag kang lilingon. Utos niya. Bigla niyang ipinreno ang kotse sa tapat ng eskinita. Hindi pa man ito tuluyang humihinto, binuksan na niya ang pinto. Ngayon na, sabay silang bumaba at tumakbo papasok sa madilim na eskinita. Narinig nila ang malakas na pagpreno ng van at ang pagbukas ng mga pinto nito. Ang eskinita ay amoy basura at basa. Tanging ang liwanag lang mula sa buwan ang nagsisilbi nilang gabay. Hawak-hawak ni Leo ang kamay ni Ara, hinihila ito. Ang takong ng sapatos ni Ara ay nagdudulot ng ingay sa bawat tapak. Malapit na sila sa kabilang dulo nang biglang may 2 aninong humarang sa kanilang daraanan. Mga lalaking malalaki ang katawan. Mabilis na itinulak ni Leo si Ara sa kanyang likuran. Manatili ka dyan. Look what we have here, sabi ng isa sa mga lalaki, may mapanuyang ngiti. Ang pulis at ang bago niyang laruan. Walang nagsalita si Leo. Ang kanyang buong katawan ay alerto. Inaasahan na niya ito. Ang unang lalaki ay sumugod, may hawak na tubo. Mabilis na umilag si Leo ginamit ang puwersa ng kalaban para paikutin ito at sikuhin ng malakas sa likod. Bumagsak ito sa sahig, umuungol. Ang pangalawang lalaki ay mas maingat. Sumuntok ito pero nasangga ni Leo. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan ni Leo ang braso nito, ipinilipit at sinipa ang tuhod nito mula sa likod. Napaluhod ang lalaki, sumisigaw sa sakit. Hindi na nagsayang ng oras si Leo. Hinila niya ulit si Ara. Takbo. Tumakbo sila hanggang sa makalabas sila sa kabilang kalye. Nagpatuloy sila hanggang sa makakita sila ng isang taxi.
mabilis silang sumakay. "Saan tayo, sir?" tanong ng driver. "Kahit saan," sagot ni Leo habang sinusubukan niyang habulin ang kanyang hininga. "Basta malayo dito." Pagkatapos ng halos 1 oras na pag-ikot-ikot, nagpababa sila sa isang highway sa labas ng syudad. Sa harap nila may isang luma at maliit na motel. Yun lang ang tanging kanlungan nila sa gabing iyon. Ang kwarto ay maliit at amoy luma. Isang kama, isang maliit na TV na ayaw gumana at isang banyong may tumutulong gripo. Pero para sa kanila, ito ay isang palasyo ng kaligtasan. Nang maisara ni Leo ang pinto, doon lang bumagsak ang bigat ng lahat ng nangyari. Sumandal si Ara sa pader, ang paghinga ay mabilis pa rin. "Okay ka lang?" tanong ni Leo, lumalapit dito. Tumango si Ara pero nakita ni Leo ang gasgas sa braso nito. Marahil ay nakuha noong kasagsagan ng kanilang pagtakbo. "May sugat ka." Kumuha si Leo ng first aid kit mula sa kanyang kotse. Upo niya si Ara sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang nilinisan ang sugat gamit ang bulak na may alkohol. Napasinghap si Ara sa hapdi. "Sorry," mahinang sabi ni Leo. Umiling si Ara. "Okay lang, thank you." Nagpatuloy si Leo sa ginagawa. Ang kanyang pag-iingat ay kapansin-pansin. Naramdaman ni Ara ang magaspang ngunit banayad na pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang balat. Ang atensyon nito ay nakatuon sa maliit na sugat, pero ang atensyon ni Ara ay nasa kanya. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng kwarto sa motel, nakita niya ang mga bagay na hindi niya napapansin dati. Ang maliliit na guhit sa gilid ng mga mata nito kapag seryoso. Ang isang peklat sa ibabaw ng kilay nito na nagpapahiwatig ng mga panganib na naharap na nito noon. Ang paraan ng pag-igting ng kanyang panga na nagpapakita ng bigat ng responsibilidad na pasan niya. Hindi na siya ang pulis, siya si Leo. Ang lalaking sumagip sa kanya hindi lang isang beses. Nang matapos siyang lagyan ito ng band-aid, nanatili ang kamay ni Leo sa kanyang braso. Nag-angat ito ng tingin. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Sa maliit na espasyo sa pagitan nila, ang tensyon ay hindi na dahil sa takot o panganib. Iba na, isang kuryenteng pareho nilang nararamdaman pero pilit winawalang bahala. Ang kuryenteng nagsimula sa self-defense training at lumakas sa bawat araw na magkasama sila. "Leo," bulong ni Ara, hindi niya alam kung ano ang susunod na sasabihin. "Ara," sagot nito. Ang boses ay mas malalim. Dahan-dahan na parang may sariling isip, iniangat ni Leo ang kanyang kamay. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Ang likod ng kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa kanyang balat. Isang haplos na puno ng pag-aalala, ng pag-iingat, at ng isang damdaming matagal nang nakatago. Napapikit si Ara sa init na dulot ng haplos na iyon. Isang init na nagpaparamdam sa kanya ng kaligtasan. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi na niya napigilan ang sarili. Sumandal siya sa kamay nito, hinahanap ang init na iyon. At iyon na ang sinyales na hinihintay ni Leo. Dahan-dahan nitong inilapit ang mukha sa kanya, walang pagmamadali. Bawat milimetro ay isang tanong, isang pahintulot. Nakita ni Ara ang pagtatalo sa mga mata nito, ngunit sa huli nanaig ang damdamin. Nang maglapat ang kanilang mga labi, ito ay malambot at marahan sa simula, isang pagpapakiramdaman. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng pinigilang emosyon, ang takot, ang pasasalamat, ang namumuong pagtingin ay sumabog. Ang halik ay naging mas malalim, mas mapuso.
Ang mga kamay ni Ara ay umakyat sa batok ni Leo. Hinahatak ito palapit. Habang ang mga kamay naman ni Leo ay humawak sa kanyang baywang, inaalis ang lahat ng espasyo sa pagitan nila. Hindi na ito isang halik ng pasasalamat. Isa itong halik ng pangangailangan. Isang pag-amin na sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at pagpapanggap, may isang bagay na totoo. Nang sa wakas ay maghiwalay sila para huminga, ang kanilang mga noo ay magkadikit. Ang kanilang paghinga ay parehong mabilis. Hindi na ito kunwari lang Ara. Bulong ni Leo, ang boses ay paos at puno ng emosyon. Hindi na ito bahagi ng plano. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Ara. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Ang marinig ang mga salitang iyon ay parang isang paglaya. Alam ko, sagot niya, nanatili sila sa ganoong posisyon. Ang panganib ay naghihintay sa labas. Ang kanilang misyon ay hindi pa tapos. Ngunit sa loob ng maliit na kwartong iyon, sa gabing iyon, natagpuan nila ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa hustisya. Natagpuan nila ang isa't isa, ngunit ang kanilang sandali ay biglang pinutol ng pag-ring ng cellphone ni Leo. Nagkatinginan sila, parehong bumalik sa realidad. Kinuha ni Leo ang telepono. Nakita ni Ara ang pagbabago sa kanyang muka habang nakikinig sa kabilang linya. Ang lambot ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng galit. Ano? Sabi niya sa telepono. Sino? Paanong? Sige, papunta na ako. Ibinaba niya ang tawag. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Anong nangyari? Tanong ni Ara, puno ng kaba. Tumingin sa kanya si Leo, ang mga mata ay madilim. Ang hepe ko, galing sa presinto. Huminga ito ng malalim bago sabihin ang balitang muling guguho sa kanilang mundo. Alcantara, suspendido ka. May nag-file ng complaint laban sa iyo. Sinisira mo raw ang pangalan ng isang respetadong negosyante. Si Marco Valderrama. Ang balita ng suspensyon ni Leo ay parang isang malakas na sampal sa kanilang dalawa, mas malakas pa kaysa sa mga suntok ng mga tauhan ni Marco. Bigla, ang kanilang tanging sandata, ang posisyon ni Leo bilang pulis, ay nawala. Paano niya nalaman? Tanong ni Ara, ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Nakaupo sila sa loob ng kotse ni Leo, nakaparada sa isang madilim na bahagi ng siyudad, walang patutunguhan. May mata siya kahit saan, sa loob mismo ng presinto. Sagot ni Leo, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Alam niyang may ginagawa ako, at ito ang paraan niya para itali ang mga kamay ko. Anong gagawin natin ngayon? Isang mahabang katahimikan. Nakita ni Ara ang pagtatalo sa mukha ni Leo, ang pag-aalala, ang frustrasyon. Titigil na tayo, Ara, sabi nito sa wakas, ang boses ay mabigat. Masyado nang delikado, nawalan na ako ng kapangyarihan para protektahan ka. Dadalhin kita sa isang lugar na malayo kung saan hindi ka niya mahahanap. Magsimula ka ulit. Napatingin si Ara sa kanya. Ang puso niya ay parang piniga. Sumuko? Ganoon na lang yon? Pagkatapos ng lahat? Ito lang ang paraan para manatili kang ligtas. Kiit ni Leo, ang boses ay tumaas na. Ayokong makita kang nasasaktan. Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Paano ka naman? Tanong ni Ara. Hahayaan mo na lang na manalo siya? Hindi nakasagot si Leo. Nag-iwas ng tingin si Ara, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Sumuko. Ang salitang iyon ay parang lason. Hindi. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi ngayong natikmanan niya ulit kung paano lumaban. At doon, naalala niya.
ang isang maliit na piraso ng pag-asa na muntik na niyang makalimutan sa gitna ng kaguluhan. Ang papel mula kay Sofia, hindi lahat ay tulad ng inaakala mo. Mag-ingat ka. Isang babala. Pero marahil isa rin itong imbitasyon. Hindi, mariing sabi ni Ara. Hindi pa tayo tapos. Bago pa makapag-react si Leo, mabilis na binuksan ni Ara ang pinto ng kotse at bumaba. May kailangan akong gawin, mag-isa. Ara, saan ka pupunta? Basta, magtiwala ka sa akin, sabi niya bago isara ang pinto at nagmamadaling umalis. Alam niyang mali na iwan si Leo ng ganoon, pero alam din niyang hindi ito papayag sa gagawin niya. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa pinakamalapit na mall. Sa loob ng restroom, kinuha niya ang burner phone na bigay ni Leo. May isang numero doon na hindi pa niya natatawagan. Ang numero ni Sofia na nakuha ni Kate mula sa mga public records. Isang malaking sugal. Pwedeng isa itong papaya, isa itong patibong. Pwedeng pinaglalaruan lang siya ni Sofia. Pero sa puntong ito, wala nang natitirang baraha si Ara. Nagdial siya. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Who's this? Isang boses na malamig at arogante. Sofia, ako to. Isang sandaling katahimikan. Sinong ako? Binigyan mo ako ng mensahe sa gallery, sabi ni Ara. Kailangan nating mag-usap. Muling katahimikan. Pagkatapos ay isang buntong hininga. Saan? Nagkasundo silang magkita sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa San Juan, isang lugar na malayo sa kanilang mga mundo. Pagdating ni Ara, nandoon na si Sofia sa isang sulok, nakasuot ng malaking sunglasses at scarf na parang nagtatago. Umupo si Ara sa tapat nito. Bakit? Yun lang ang kanyang nasabi. Tinanggal ni Sofia ang kanyang salamin. Ang mga mata nito ay walang bakas ng pagiging matapobre. Sa halip, ang nakita ni Ara ay pagod at takot. Dahil pagod na ako, mahinang sabi ni Sofia. Pagod na akong maging manika niya. Pagod na akong maging anino niya. Doon ikinuwento ni Sofia ang lahat. Mula pagkabata si Marco na ang nagkokontrol sa buhay niya. Ang damit na isusuot, ang kursong kukunin. Ang mga kaibigang dapat samahan. Si Marco ay hindi lang isang kuya. Isa siyang diktador na nagtatago sa likod ng pagmamahal ng isang kapatid. Ang bawat kilos ni Sofia ay minamanmanan. Ang bawat pagkakamali ay may katapat na parusang emosyonal. Panunumbat, silent treatment, pagbabanta, natatanggalan siya ng lahat. Ang tingin ng lahat, isa akong spoiled brat, sabi ni Sofia, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pero ang totoo, isa akong preso sa isang gintong hawla. Kaya mo ako tinutulungan. Tinutulungan ko ang sarili ko. Pagtatama ni Sofia, kapag bumagsak siya, makakalaya ako. Paano kita paniniwalaan? Tanong ni Ara. May kinuha si Sofia mula sa kanyang bag, isang maliit, itim na USB flash drive. Maingat niya itong idinulas sa ibabaw ng lamesa. Ano to? Simula pa lang yan, sabi ni Sofia. Mga kopya ng bank transactions, mga pangalan ng mga shell companies na ginamit niya. Hindi sapat para ikulong siya, pero sapat para patunayan sa iyo na seryoso ako. Napatingin si Ara sa USB, isang maliit na bagay na naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Bakit mo ginawa yung eksena sa gallery? Tanong ulit ni Ara. Ang pagtapon ng champagne? Kailangan kong ipakita sa kanya na galit ako sa iyo, paliwanag ni Sofia, para hindi siya maghinala.
para maniwala siyang kakampi niya ako. Palagi dapat may audience si Kuya Ara. Ganoon siya. Biglang nag-ugnay ang lahat, ang bawat piraso ng puzzle. Si Sofia ay hindi kaaway, siya ang kanilang alas. Ang lahat ng mabibigat na ebidensya, ang mga orihinal na dokumento, ang mga recordings, nasa main server sa mansyon, sa loob mismo ng opisina niya, sabi ni Sofia. Paano natin makukuha yon? Isang plano ang unti-unting nabuo sa isip ni Sofia. Isang plano na delikado, halos imposible. May malaking party sa mansyon sa Sabado. Birthday ni Mami, sabi ni Sofia, ang mga mata ay nakatitig kay Ara, seryoso at puno ng determinasyon. Ito na ang pagkakataon natin. Gagamitin natin ang party bilang diversion. Pero para makapasok ka sa loob nang hindi ka hinahinala, huminga ito ng malalim. Kailangan kitang mahuli ni Marco. Ano? Nababaliw ka na ba, Ara? Ang sigaw ni Leo ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanilang bagong tinutuluyan. Isang maliit at mas liblib na apartment na nahanap ni Kate para sa kanila. Ilang oras na silang nagtatalo mula nang bumalik si Ara at ipaliwanag ang plano ni Sofia. Ito lang ang paraan, Leo. Giit ni Ara, ang boses ay desperado pero matatag. Ibinigay sa akin ni Sofia ang USB. Totoo ang mga ebidensya. Kailangan nating makuha ang nasa server. Sa paanong paraan, magpapahuli ka sa kanya? Ara, alam mo ba kung anong kayang gawin ng lalaking yon? Papatayin ka niya. Lumapit si Leo, hinawakan ang mga balikat ni Ara. Hindi ako papayag. Hindi. Wala ka nang magagawa, Leo. Suspendido ka, sabi ni Ara. Ang mga salita ay masakit pero totoo. Ako na lang ang pwedeng gumalaw. Kailangan mong magtiwala sa akin, sa amin ni Sofia. Umiling si Leo. Ang isip ay gulong-gulo. Sofia, paano niya pagkakatiwalaan ang isang Valderrama? Isang bitag. Sigurado siyang isa itong bitag. Pero nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Ara. Ang apoy na unang beses niyang nakita noong gabing una silang nagkausap. Hindi na ito ang babaeng umiyak sa bangketa. Isa na siyang mandirigma. At nasasaktan si Leo dahil alam niyang wala siyang magawa para pigilan ito. Sa sumunod na 2 araw, nagpatuloy ang kanilang pagpaplano. Pero sa likod nito ay isang mabigat na tensyon. Tinawagan ni Leo ang iilang kasamahan sa presinto na mapagkakatiwalaan niya pero lahat sila ay umatras. Ang pangalan ni Valderrama ay masyadong makapangyarihan. Nag-iisa siya. Dumating ang araw ng Biyernes, isang araw bago ang party sa mansyon. Ayon sa plano, magkakamali si Ara. Gagamitin niya ang kanyang lumang credit card, isang card na hindi pa nakakansela pero siguradong minomonitor ni Marco, para bumili ng kape sa isang coffee shop, isang senyales, isang paon. Huwag mong gawin to, Ara, please. Huling pakiusap ni Leo habang naghahanda si Ara na umalis. Ngumiti lang si Ara, isang malungkot na ngiti. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang pisngi. Magtiwala ka sa akin. At sa isang mabilis na halik sa kanyang mga labi, umalis na ito. Naiwan si Leo na parang sinasakal. Sinubukan niyang tawagan si Ara sa burner phone nito, pero hindi ito sumasagot. Sinubukan niyang i-track ang GPS nito. Papunta ito sa isang bodega sa may bandang Pasig. Isang lugar na liblib at malayo sa coffee shop na napag-usapan. Nanlamig ang buong katawan ni Leo. Mali, may mali sa plano. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang kanyang service firearm, kahit na bawal, at sumakay sa kanyang kotse.
Mabilis niyang pinatakbo ito, ang puso niya ay kumakarera kasabay ng makina. Bitag nga, alam na niya, ginamit ni Sofia si Ara para iligaw sila. Pagdating niya sa bodega, nakita niya ang sasakyan ni Ara na nakaparada sa labas. Walang katao-tao. Dahan-dahan siyang pumasok. Hawak ang baril. Ang loob ng bodega ay malawak at madilim. Amoy kalawang at alikabok. Sa gitna, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya, nakatayo si Ara at sa harap niya si Marco Valderrama. "Marco, ano to?" Narinig ni Leo na sabi ni Ara. Ang boses ay nanginginig. Ito ba ay bahagi ng plano o totoo na ang takot niya? "Akala mo maloloko mo ako, Arabella?" Tumatawang sabi ni Marco. "Ariane Reyes, isang pulis, ang galing ng palabas nyo. Pero alam mo, may ibinulong sa akin ang isang ibon, ang sarili kong kapatid." Nanigas si Leo sa kanyang pinagtataguan, Sofia. Pinagtaksilan sila. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." "Huwag ka nang magpanggap," sigaw ni Marco. Lumapit ito at sinampal si Ara ng malakas. Bang! Isang putok ng baril ang umalinggaw-ngaw. Hindi bumaril si Leo. Mula sa likod, isang tauhan ni Marco ang pumalo sa kanya sa ulo gamit ang isang matigas na bagay. Bumagsak si Leo sa sahig. Ang paningin niya ay nanlalabo. Ang sakit sa kanyang ulo ay nakakahilo. "Leo," narinig niyang sigaw ni Ara. Sinubukan niyang bumangon pero dalawa pang lalaki ang dumagan sa kanya, kinukuha ang kanyang baril. "Tingnan mo, mahal ka pa rin pala ng pulis mo," narinig niyang sabi ni Marco. Sayang, huli na ang lahat. Ang huling nakita ni Leo bago siya mawalan ng malay ay ang mukha ni Marco, puno ng tagumpay. At sa likod nito, ang mukha ni Ara, puno ng takot at desperasyon. Habang kinakaladkad ito ng mga tauhan ni Marco palayo, ang kanyang huling naisip ay ang pangalan nito, Ara. At pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Nang magising si Leo, ang una niyang naramdaman ay ang matinding sakit sa kanyang ulo at ang malamig na sahig ng isang ospital. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang kasamahan, si Reyes. Anong, anong nangyari?" Paos niyang tanong. "Sinabihan na kita, Leo," sabi ni Reyes. Ang muka ay puno ng awa. "May tumawag ng ambulansya. Iniwan ka nilang halos patay na sa bodega." Si, si Ara, umiling si Reyes. "Wala na, pare. Wala na tayong magagawa." Dinala siya sa mansyon ng mga Valderrama. Tumingin si Reyes sa kanya, ang mga mata ay seryoso. Game over na. Lumipas ang mga oras. Ang musika sa ibaba ay lumakas, hudyat na nasa kasagsagan na ang party. Bawat segundo ay parang isang walang katapusang paghihintay. Bawat anino sa kanyang silid ay tila gumagalaw. Bawat kaluskos mula sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. 12:00 ng hating gabi. Isang mahinang click ang narinig niya mula sa pinto. Napahawak si Ara sa kanyang dibdib. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Sofia. Ang muka ay seryoso at maputla sa dilim. Mabilis nitong isinara ang pinto nang walang ingay. "Okay ka lang?" bulong ni Sofia. Tumango si Ara, hindi makapagsalita. Lasing na ang karamihan sa mga bisita. Si Kuya at si Mami ay abala sa pakikipag-usap sa isang senador. Paliwanag ni Sofia. "Ang mga gwardiya sa hallway na ito ay pinainom ko ng kape na may pampatulog. Mayroon tayong 15 minuto. Siguro. 15 minuto. Ang buong kinabukasan nila ay nakasalalay sa 15 minuto. Halika na, sabi ni Sofia at kumilos sila.
Ang bawat hakbang sa malawak na hallway ay parang isang pagsabog sa pandinig ni Ara. Ang mga portrait ng mga Valderrama sa pader ay tila nagmamasid sa kanila, mga matang nanghuhusga. Dinaanan nila ang 2 gwardiya na nakasandal sa pader, mahimbing na natutulog. Nakarating sila sa dulo ng pasilyo, sa tapat ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Ang opisina ni Marco. "Nakalock!" sabi ni Ara pagkatapos subukang pihitin ang doorknob. "Alam ko," sagot ni Sofia. May kinuha itong isang manipis na card mula sa kanyang bulsa, isang keycard. Itinapat niya ito sa isang halos hindi mapansing scanner sa gilid ng pinto. Isang mahinang berdeng ilaw ang umilaw at isang click ang muling narinig. Bumukas ang pinto. Ang opisina ni Marco ay malawak at napakadilim, tanging ang liwanag lang ng buwan mula sa malaking bintana ang nagsisilbing ilaw nila. Amoy tabako at kapangyarihan. Sa gitna ng silid, sa ibabaw ng isang malaking lamesa, naroon ang isang laptop nakasara. "Nasaan ang server?" tanong ni Ara. Itinuro ni Sofia ang isang pader na puno ng mga libro. Lumapit ito sa isang partikular na libro, isang makapal na kopya ng The Art of War, at hinila ito. Isang bahagi ng bookshelf ang umusad paloob, nagbubunyag ng isang metal na pinto na may digital keypad. "Siyempre," bulong ni Ara. "Napakapelikula, napakamarko. Ang password ay ang birthday ko," sabi ni Sofia na may bahid ng pait. Isang paraan niya para iparamdam sa akin na pag-aari niya ako. Mabilis na ini-input ni Sofia ang mga numero. Bumukas ang pinto ng vault. Sa loob, naroon ang puso ng kasamaan ng mga Valderrama, isang malaking computer server na kumukurap-kurap sa dilim. "Heto na," sabi ni Ara. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na external hard drive na ibinigay ni Sofia kanina bago siya mahuli. Isinaksak niya ito sa port ng server. Samantala, sa labas ng mansyon, si Leo, na may benda pa sa ulo, ay nakaupo sa loob ng isang walang markang van kasama si Officer Reyes at 2 pang pulis na sa wakas ay napapayag niyang tumulong. Ang kondisyon, kikilos lang sila kapag may solidong ebidensya na. "Leo, sigurado ka ba dito?" tanong ni Reyes. "Kung pumalpak to, tayong lahat ang masisibak." "Sigurado ako," sagot ni Leo, ang mga mata ay nakatutok sa gate ng mansyon. "Magtiwala tayo sa kanya." Balik sa loob ng opisina. Ang progress bar sa screen ay gumagalaw ng napakabagal. Bawat porsyento ay parang isang oras. 10%, 25%, 50%. "Bilisan mo! Bilisan mo!" bulong ni Ara sa sarili. Nakatayo si Sofia sa may pinto, nagbabantay. Bawat tunog mula sa labas ay nagpapatigil sa kanilang paghinga. 75%, 90%, 95%. Narinig nila ang mga yapak, papalapit, at isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanilang mga puso. "Sofia, anong ginagawa mo dyan sa labas ng opisina ko?" Ang boses ni Doña Imelda. Nagkatinginan sina Ara at Sofia. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. 98%, 99% click. Download complete. Mabilis na tinanggal ni Ara ang hard drive. Isinara ni Sofia ang vault. Ibinabalik ang bookshelf. Pero huli na. Bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo doon si Imelda at sa likod nito si Marco. Ang mukha nito ay hindi na nakangiti. Puno ito ng galit na parang bulkan na sasabog. "Nasaan ang babaeng yon?" Gumaralgal na sigaw ni Marco. Tumingin si Marco kay Ara. Isang mabagal at nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Soy,
Ito pala ang plano. Ang galing. 2 ahas sa loob ng aking pamamahay. Humakbang si Marco palapit. Sa bawat yapak niya, napapaatras si Ara. Naramdaman niya ang gilid ng lamesa sa kanyang likuran. Wala na siyang aatrasan. Ibigay mo sa akin yan, utos ni Marco. Ang mga mata ay nakatutok sa hard drive na mahigpit na hawak ni Ara. Hindi, mariing sagot ni Ara. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Ang ngiti ni Marco ay nawala. Akala mo ba may pagpipilian ka pa? Sa isang mabilis na kilos, sinugod niya si Ara. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso, pilit na inaagaw ang hard drive. Nagpumiglas si Ara, ginamit ang lahat ng natitirang lakas. Iwinasiwas niya ang kanyang kabilang kamay at nasampal si Marco. Natigilan si Marco. Ang gulat sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng purong galit. Walang hiya ka! Itinaas niya ang kanyang kamay, handa nang gumanti. Marco, huwag! Sigaw ni Sofia, ngunit hindi si Sofia ang pumigil sa kanya. Ang pumigil sa kanya ay ang boses ng kanyang ina. Tumigil ka, Marco, sabi ni Imelda. Ang boses ay matigas na parang bakal. Hindi ito boses ng isang ina na umaawat. Ito ay boses ng isang general na nagbibigay ng utos. Hindi ganyan, masyadong magulo, masyadong pangkaraniwan. Lumingon si Marco sa kanyang ina, ang pagkalito ay bakas sa kanyang mukha. Mami, naglakad si Imelda palapit, ang bawat hakbang ay may awtoridad. Huminto ito sa harap ni Ara, ang mga mata ay malamig. Akala ko matalino ka, Arabella. Akala ko nakuha mo ang talino ng ama mo. Pero nagkamali ako. Katulad ka lang din pala ng ina mong mahina. Ano ang kinalaman ng mga magulang ko dito? Tanong ni Ara. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Imelda. Ang lahat ng ito ay may kinalaman sa kanila. Ang buong akala ng lahat, ang ama mo ang hari ng real estate, ang galing-galing ni Don Alejandro de Leon. Pero ang hindi nila alam, ang ideya, ang orihinal na plano, sa akin galing yon, sa amin ng ama mo. Magka-partner kami, pero tinraidor niya ako. Inagaw niya ang lahat. Iniwan niya ako sa laylayan habang siya nagpapakasasa sa trono na dapat ay sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Mami, anong sinasabi mo? Ang paghihiganti mo? Tumingin si Imelda sa kanyang anak na parabang ito'y isang bata. Marco, anak, ang paghihiganti mo ay ang paghihiganti ko lang. Bawat galit na itinanim ko sa puso mo laban sa mga De Leon, galing sa akin. Bawat plano para sirain ang babaeng yan, ako ang gumawa. Ikaw lang ang naging perpektong instrumento ko. Hindi. Umiling si Marco, hindi makapaniwala. Ginamit mo lang ako? Ginamit kita para bawiin kung ano ang sa akin, sagot ni Imelda. At ngayon, ibigay mo sa akin ang bagay na yan, Arabella. Tapusin na natin to. Habang sila ay nag-uusap, dahan-dahang kinuha ni Ara ang kanyang burner phone. Gamit ang isang kamay, pinindot niya ang speed dial number 1. Isang simpleng text ang ipinadala. Ngayon na. POV, Leo Alcantara. Sa loob ng van, nag-vibrate ang telepono ni Leo. Isang mensahe mula kay Ara, 2 salita. Ngayon na. Oras na, sabi niya sa kanyang mga kasama. Reyes, sa AV room sa likod ng ballroom, alam mo na ang gagawin. Kami na ang bahala sa pinto. Mabilis na kumilos ang grupo. Tumakbo si Reyes papunta sa service entrance. Habang si Leo at ang 2 pang pulis ay sumugod papunta sa harap. Ang mga gwardiya sa main door ay nagulat. Sir,
Bawal po. Hindi na sila natapos. Mabilis silang na-neutralize. Pumasok sina Leo sa mansyon, diretso sa hagdanan, papunta sa ikalawang palapag sa tapat ng opisina ni Marco. Narinig niya ang sigawan sa loob, walang oras para kumatok. Buksan niyo to, pulis! Sigaw niya, walang sumagot. Sirain niyo! Utos niya. POV Arabella, Ara de Leon. Kasabay ng utos ni Imelda, muling sumugod si Marco. Ngayon, ang galit niya ay hindi na lang para kay Ara. Para na rin ito sa pagtataksil ng sarili niyang ina. Mas mapanganib, mas desperado, hinawakan niya si Ara, ipinulupot ang isang braso sa leeg nito. Ibibigay mo sa akin yan o sabay tayong mamamatay. Sa sandaling iyon, isang malakas na bang ang yumanig sa buong silid. Ang pinto ng opisina ay bumagsak. Pumasok si Leo, ang baril ay nakatutok sa kanila. Pulis! Bitawan mo siya, Valderrama! Kasabay ng pagpasok nila, biglang namatay ang classical music mula sa party sa ibaba. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos isang boses ang umaling-aungaw sa buong mansyon, pinalakas ng sound system ng party. Isang boses na pamilyar kay Ara. Kailangang malinis ang pera galing sa illegal mining sa Palawan. Gamitin natin ang De Leon Foundation. Ang boses ni Marco, galing sa hard drive. Sa ibaba, sa Grand Ballroom, lahat ng bisita ay natigilan. Ang malaking projector na kanina lang ay nagpapakita ng mga masasayang litrato ni Imelda ay biglang nagpakita ng mga dokumento, mga bank statement, mga pangalan ng shell companies. Nagpatuloy ang recording. Walang makakaalam, si Arabella ang pipirma sa lahat. Sa mata ng batas, siya ang may kasalanan. Ang mukha ni Marco at Imelda ay namutla. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang perpektong mundo ay gumuho sa harap ng daan-daang bisita. Hindi! Bulong ni Imelda. Iyon ang pagkakataong ginamit ni Ara. Ginamit niya ang self-defense technique na turo ni Leo. Buong lakas niyang siniko si Marco sa tagiliran. Napakawalan siya nito. Napasigaw sa sakit. Mabilis na kumilos ang mga kasama ni Leo. Pinusasan ang mga gwardya ni Marco. Si Leo ay nanatiling nakatutok kay Marco. Tapos ka na, Valderrama, malamig na sabi ni Leo. Isa-isang pinusasan ang mag-ina. Si Marco ay hindi na lumaban, ang mga balikat ay bagsak, ang mukha ay blangko. Talunan. Si Imelda, kahit nakaposas, ay nanatiling matigas. Habang dinadaan sila sa gitna ng party, sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan na ngayon ay nakatingin sa kanila na may pagkasuklam at pagtataka, tumingin siya kay Ara. Hindi pa tayo tapos. Bulong nito, puno ng galit. Hindi sumagot si Ara. Pinanood lang niya silang ilabas ng sarili nilang mansyon. Ang kanilang paghahari ay tuluyan ng nagwakas. Nang mawala na sila at ang mga pulis, ang opisina ay biglang naging napakatahimik. Naiwan sina Ara, Leo at Sofia sa gitna ng nagulong silid. Ang adrenaline ay unti-unting nawala, napalitan ng isang alon ng emosyon. Tumingin si Leo kay Ara. Walang salitang namutawi. Ang lahat ay nasabi na sa kanilang mga mata. Ang takot, ang ginhawa, ang tagumpay. Ara, sabi lang ni Leo, ang boses ay puno ng lahat ng emosyon na hindi niya masabi. Hindi na nag-isip si Ara. Tumakbo siya papunta sa mga bisig na alam niyang sasalubong sa kanya. Isinubsob niya ang kanyang muka sa dibdib ni Leo at doon sa wakas, humagulgol siya, mga luha ng sakit, ng pasasalamat at ng paglaya.
Niyakap siya ni Leo ng mahigpit na parang hindi na ito bibitaw pa. Tapos na ang gabi, tapos na ang laban. Lumipas ang ilang linggo, ang ingay ng iskandalo ng mga Valderrama ay unti-unting humina, napalitan ng mga formal na usaping legal. Ang bagyo ay tapos na at ang naiwan ay isang nasirang tanawin na kailangang ayusin. Para kay Ara, ang bawat araw ay isang hakbang palayo sa madilim na nakaraan. Ang unang opisyal na hakbang ay nangyari sa loob ng isang maliit at malamig na silid sa korte. Sa harap ng isang hukom, formal niyang nilagdaan ang mga papeles para sa annulment ng kanyang kasal kay Marco. Habang isinusulat niya ang kanyang pangalan, wala nang lanang bigat, wala nang sakit. Isang simpleng pirma lang iyon, isang formalidad para isara ang isang kabanatang matagal nang tapos sa kanyang puso. Nang sabihin ng hukom na, "Your marriage is officially dissolved," naramdaman ni Ara ang paggaan ng kanyang balikat, isang paglaya na mas totoo pa kaysa sa paglabas niya sa mansyon. Sinimulan na rin niya ang mahabang proseso ng pagbawi sa mga ari-arian ng kanyang pamilya. Sa tulong ng mga abogadong tapat pa rin sa alaala ng kanyang ama, unti-unti nilang nilinis ang gusot na iniwan ni Marco. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng pangalan at legasiya ng mga De Leon. Isang hapon, nakipagkita siya sa isang taong naging susi sa lahat ng ito. Sa isang tahimik na coffee shop, malayo sa mga matang mapanghusga, umupo si Sofia sa tapat niya. Ang dating aroganteng socialite ay nawala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang simpleng babae na may mga matang puno ng kalungkutan, ngunit may bagong kislap ng pag-asa. "Kamusta ka na?" tanong ni Ara. "Okay lang," sagot ni Sofia. "Mahirap, binibisita ko sila sa kulungan. Si Mami, galit pa rin. Si Kuya, blanko lang." Parang wala na siya doon. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Sofia na mabilis niyang pinunasan. "Ara, I'm so sorry sa lahat ng ginawa nila, sa lahat ng ginawa ko." "Tapos na yon, Sofia," sabi ni Ara, inabot ang kamay nito sa ibabaw ng lamesa. "Hindi mo kasalanan ang mga ginawa nila, at kung hindi dahil sa'yo, hindi ko to magagawa." "Aalis na ako," sabi ni Sofia. "Mag-aaral ako sa ibang bansa, magsisimula ulit, malayo sa anino nila." Ngumiti si Ara. "May inihanda ako para sa'yo." Iniabot niya ang isang sobre. Isang scholarship grant mula sa De Leon Foundation na binubuhay ko ulit para sa pag-aaral mo. Isipin mo na lang na ito ay tulong mula sa isang kaibigan. Napaiyak si Sofia. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang totoong ngiti mula dito. Bumalik din si Ara sa lugar kung saan nagsimula ang kanyang bagong buhay, ang karinderya ni Aling Tessie. Dala ang isang malaking basket ng prutas at isang makapal na sobre ng pasasalamat. Sinalubong siya ng gulat na mukha ng dati niyang amo. "Diyos ko, Hija, ikaw pala yan," sabi ni Aling Tessie. "Nakita kita sa TV. Ang galing-galing mo." "Hindi po mangyayari yon kung hindi niyo ako tinulungan, Aling Tessie," sabi ni Ara. "Utang ko po sa inyo ang buhay ko." Ang pagbisitang iyon ay isang pagsasara ng isa pang pinto, ang pag-alis sa pagkatao ni Ara, ang serbidora, pero daladala ang lahat ng aral na natutunan niya mula dito. Sa wakas, pagkatapos ayusin ang lahat ng gusot sa buhay niya, may isang bagay na lang siyang kailangang harapin. Ang sarili niya at ang lalaking naghintay sa kanya sa gitna ng lahat ng ito. Isang Sabado ng hapon, sinundo siya ni Leo.
Walang plano, walang misyon. Dinala siya nito sa may dalampasigan. Naglakad sila sa buhanginan habang papalubog ang araw. Ang kanilang mga anino ay humahaba. Ang simoy ng hangin ay malinis. Ang tunog ng mga alon ay payapa. Sa unang pagkataon, magkasama sila na walang panganib na nakaamba, walang maskarang suot. Siya si Arabella, ito si Leo. Naglakad sila ng magkahawak kamay. Ang kanilang mga daliri ay magkasalikop, isang komportableng katahimikan ang namamagitan sa kanila. Ang lahat ng kailangang sabihin ay nasabi na. Ang lahat ng kailangang maramdaman ay nararamdaman na. Huminto sila nakaharap sa papalubog na araw na kulay kahel. Ngayong nabawi mo na ang lahat, anong plano mo? Tanong ni Leo, ang boses ay mahina. Tumingin si Ara sa malawak na karagatan. Napangiti siya, isang ngiting totoo at puno ng kapayapaan. Hindi ko nabawi ang lahat, Leo, sabi niya. Dahil ang dating ako, ayoko nang balikan. Ang yaman, instrumento lang yan. Tumingin siya kay Leo, ang mga mata ay nagniningning. Gagamitin ko ito para tulungan ang mga taong tulad ko noon. Mga babaeng nawalan, naloko, at kailangang bumangon ulit. 6 na buwan ang lumipas. Ang umaga ni Ara ay hindi na nagsisimula sa takot, kundi sa amoy ng kapeng bagong timpla at sa pamilyar na bigat ng isang braso na nakayakap sa kanyang baywang. Good morning, Bloasunium! Bulong ni Leo sa kanyang tainga. Ang boses ay magaspang pa dahil sa pagkakagising. Ngumiti si Ara at humarap dito. Good morning? Hinalikan niya ito ng mabilis sa labi. Ito ang kanyang bagong simula, ang kanyang bagong buhay. Hindi na siya nakatira sa mansyon. Masyadong malaki. Masyadong maraming alaala. Ipinagbili niya ito at bumili ng isang modernong bahay na may malaking hardin, isang tahanan, hindi isang museo. Siya na ngayon ang CEO ng De Leon Corporation, ngunit ang kanyang pamamalakad ay iba na. Bawat proyekto ay may kasamang social responsibility. Bawat desisyon ay may puso. Sa isang board meeting, ipinakita niya ang kanyang pinakabagong proposal. Isang proyektong pabahay para sa mga low-income families. Isang bagay na hindi kailanman inisip ng kanyang ama o ng mga dating board members. May mga tumutol, pero sa huli, nanaig ang kanyang determinasyon at ang kanyang bagong pananaw. Siya na ang may hawak ng manibela at dinadala niya ang kumpanya sa isang mas makabuluhang direksyon. Isang araw nakatanggap siya ng isang postcard. Mula ito sa Paris. Isang magandang larawan ng Eiffel Tower. Sa likod may isang pamilyar na sulat kamay. Ara, kamusta na? Dito ang sarap pala ng hangin kapag malaya ka. Nag-aaral ako ng fine arts. Sinong mag-aakala? Salamat sa lahat. Nahanap ko na ang sarili ko. Sana masaya ka na rin. Sofia. Napangiti si Ara habang binabasa ito. Bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng pagkakataong magsimula muli. Ngayong hapon hindi siya nasa opisina. Kasama niya si Leo sa isang lugar na mas mahalaga kaysa sa kahit anong board meeting. Ang Bahay Pag-asa, isang shelter para sa mga babaeng biktima ng domestic abuse at panloloko. Ang una na ng proyekto ng binuhay niyang De Leon Foundation. Ito ay isang maliit na gusali na may hardin, isang palaruan at mga silid na puno ng liwanag. Nandoon sila ngayon para sa isang munting salo-salo. Pinapanood ni Ara si Leo habang nakikipaglaro ito ng habulan sa mga bata sa palaruan. Ang seryosong pulis na nakilala niya sa karinderya ay nawala na. Ang kaharap niya na ngayon ay isang lalaking tumatawa.
hinahayaang hilahin ng isang maliit na batang babae ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata, na dati may puno ng pagdududa, ay puno na ngayon ng pagmamahal. Isang batang babae ang lumapit kay Ara, may hawak na isang ginupit-gupit na papel. Ate Ara, para sa'yo po. Kinuha ni Ara ang papel, isang drawing ng dalawang stick figures na magkahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari, isang babae at isang lalaki. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Salamat Angela, sabi niya, niyakap ang bata. Ang ganda-ganda. Lumapit si Leo, karga-karga ang isa pang bata. Pawis na pawis ito, pero ang nangiti sa kanyang labi ay abot tenga. Mukhang mas napagod pa ako dito kaysa sa paghabol ng kriminal. Biro nito. Tumawa si Ara. Bagay sa'yo. Talaga? Tanong ni Leo, ang mga mata ay nagniningning. Habang papalubog ang araw, iniwan nila ang mga bata sa pangangalaga ng mga social worker. Umupo sila sa isang bench sa hardin, pinapanood ang magkahalong kulay ng rosas at kahel sa kalangitan. Sumandal si Ara sa balikat ni Leo. Naramdaman ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Naaalala mo ba noong una tayong nagkita? Tanong ni Ara. Sa labas ng gate, basang-basa ako ng ulan. Paano ko makakalimutan? Sagot ni Leo. Sa isip ko noon, parang isang anghel na nahulog mula sa langit. Isang anghel na mukhang basang sisiw. Tumawang sabi ni Ara. Akala ko katapusan na ng mundo. Simula pa lang pala, sabi ni Leo. Niyakap niya si Ara mula sa likuran, ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Ang kanilang mga kamay ay muling nagsalikop. Mahal kita, Ara, bulong nito. Ang mga salitang dati ay produkto ng isang mapanganib na sitwasyon. Ngayon ay sinasabi na may katiyakan at kapayapaan. Tumingin si Ara sa kanya, ang puso ay puno ng pagmamahal na hindi na kayang sukatin. Hindi na ito ang pagmamahal ng isang babaeng bulag na kailangan ng isang lalaki para mabuo. Ito ay pagmamahal ng isang buong babae na piniling ibahagi ang kanyang buhay sa isang buong lalaki. Mahal din kita, Leo, sagot niya, higit pa sa inaakala mo. Magkasama nilang pinanood ang huling piraso ng araw na lumubog sa abot-tanaw. Tapos na ang gabi. Tapos na ang bagyo. At sa kanilang harapan, isang magandang umaga ang naghihintay. Isang bagong kabanata na sila na ang may akda. At dito nagtatapos ang kwento nina Arabella at Leo. Isang kwentong isinulat ng mga luha, tinibay ng katapangan at winakasan ng pag-ibig na tunay. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikipaglakbay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Mula sa pinakamadilim na gabi hanggang sa pinakamaliwanag na umaga, naramdaman namin ang inyong presensya. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, naging isang paalala sa amin na ang buhay ay parang isang nobela. May mga kabanata ng pighati, ng pagtataksil, at ng mga sandaling tila wala ng pag-asa. Ngunit tulad ni Ara, naway lagi nating tandaan na tayo ang may hawak ng panulat sa susunod na pahina. Ang bawat pagbagsak ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon upang bumangon ng mas matatag, mas matalino, at may pusong mas mapagpatawad. Naway napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanilang paglalakbay. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang muling buuin ang sarili mula sa pagkawasak. At ang tunay na pag-ibig ay hindi dumarating para iligtas tayo, kundi para samahan tayong iligtas ang ating mga sarili. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong sandali sa nobela?
at anong aral ang inyong natutunan. Ibahagi po ninyo sa amin sa comment section. Nananabik kaming marinig ang inyong mga puso. Muli, mula sa amin, maraming salamat. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.